Guys, welcome to my video. Magandang umaga po sa ating lahat. So, dito lang tayo sa kasunod na topic natin ng grade 10. That is all about measures and position for group data. Okay? So, group data tayo ng quartile. So, ito po yung mga data natin. Okay? Okay, ito yung mga row scores natin. We have 38, 40, 41, 45, 48, dalawa, dalawang 50, dalawang 51, 52 din, dalawa, 53, 54, 55, tatlo, 56, dalawa, 57, isa, 59, tatlo, 62, tatlo, 63, 64, 65, 66, dalawa, 67, dalawa, 69, dalawa, 71, 77, 78, 79. Ibig sabihin, naka-arrange na po siya. Pero dito, it doesn't matter kung naka-arrange siya o hindi. So, ang mga data lang natin dito ay pinag-arrange siya. So, ulitin ko po, hindi dito nagmamatter kung naka-arrange ang data natin. Okay? So, unlike sa group data, kailangan talagang i-arrange siya bago tayo makapag-proceed sa ating problem. So, dito, hindi na. Okay. So, anong unang gagawin natin? So, base sa ating data dito, hanapin natin ang range. Okay. So, para mahanap ang range, we're going to subtract the highest score minus the lowest score. Okay. So, ano pong highest natin? So, dahil ito yung naka-arrange na, madaling mahanap. This is our highest. And this is our lowest score. So, that is 79 minus 38. Then, your answer will become 9 minus 1 becomes 1. 7 minus 3 becomes 4. So, meron kang sagot na 41. Now, after finding the range, you're going to find the class interval or class family size. So, paano mahanap yan? You're just going to divide your range divided by class size or class interval size. Now, for example, ang given natin dito, I is given. So, given yung I, automatic ibibigay yan. So, for example, ang ating I dito is 5. So, ito yung I natin ha. 5. So, ibig sabihin, ang range natin, nakalculate po natin, that is 41 divided by I. So, ang I natin, base po sa ating given dito is 5. Ibig sabihin, ang I natin is 41 divided by 5, that is 8.2. Okay po. So, ibig sabihin, yung ating pagkahanay-hanay, meron po siyang 8 layer. So, ibig sabihin, meron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May 8 layer po yan. Okay. Paalala din, yung 8 na yan, pwedeng madagdagan pa ng isa basta makover natin ang lahat ng ang highest na data dito. Okay po. Okay, ganun po yun. Hindi pwedeng bumaba sa 8, hindi pwedeng maging 7, but pwedeng maging 9. Okay. So, let's start. So, paano yan? Ang una mong gagawin, start ka sa pinakamaliit na data. Itong row score. So, 38. So, 38 ka dito. So, that will become 38. Then, plus I ka, that is 5. So, 38 plus 5 becomes 43. Tama po. Then, plus 5 becomes 48, 53, 58, 63, 68, 73, and 78.
Okay. So, kasunod po niyan. So, 38. Anong number na bago mag 43? So, that means 42. So, ibig sabihin, kung nag-add ka dito ng 5, dito naman ay 4 na lang. So, 38 hanggang 42. Hindi na pwedeng 43 kasi ang 43 nandito na. So, then, number before 48 becomes 47. So, dagdag ka ulit dito ng 42. Dagdagan mo ng 5, that is 47. Tulad na dito, dagdagan ng 5, 47. So, shortcut, bago mag 53, that is 52. Sunod, 57. Sunod, 62. Sunod, 67. Sunod, 72. Then, 77. Then, plus 5 becomes 82. Okay po. So, siya po ngayon ang ating CI. Now, kung bibilangin po natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 po. Ang nakalculate po natin na 8 something. So, ibig sabihin, tulad ng sinabi ko kanina, hindi po, pwede pong hindi magiging 8, but pwedeng maging madariligan ng isang level. So, magiging 9. Okay? And then, sunod po ay kanyang frequency. Okay. So, F stands for frequency. Quartile ay ito. So, QK equal to lower boundary plus bracket, square bracket, KN divided by 4 minus class frequency ng before. So, class frequency before divided by frequency ng ito. That is quartile class. Okay. LB stands for lower boundary of the quartile class. Then N stands for total frequency. CFB, that is cumulative frequency of the class before the QK. Then FQ1, that is frequency of the quartile class. Then I stands for size of the class interval. And K, itong K dito, that is stands for the end quartile. Pwedeng quartile 1, depende po sa hinahanap. Kung quartile 1, edi 1. Kung quartile 2, edi 2. And 3, kung quartile 3. Okay po. Now, sa frequency po natin, ito dito, hahanapin po natin ngayon yung mga number na belong sa 78 hanggang 82, 73 hanggang 77. So, dito tayo magsimula sa kababaan. Okay? So, 38 hanggang 42. Hanapin natin yung mga number galing dito mula 38 hanggang 42. So, since naka-arrange na yan, madali na hanapin. 1, 2, 3. So, tatlo lang po yan. Dahil binilugan na natin ang 38, so, bibilugan na rin natin lahat ito. Ibig sabihin, maglalagay tayo ng legend para hindi natin mabilang uli ito. So, meron tayong tatlo lang. 3. Then, 43 to 47. 43 to 47. 1. So, may 1. So, dito ay 1. So, may 1 tayo dito. And then, 48 to 52. So, tingnan natin. 48 to 52. Checkan po natin ito para 52. So, hanggang dito. So, halimbawa ay ganyan. 48 to 52. Ganyan. So, bibilangin po natin. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, meron po tayong 8 dito. So, 8. Then, 53 to 57. So, ipod ulit tayo. 53 hanggang 57. So, dito. So, pagpalagay natin, pag ganyan siya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, may 8 din. Then, 58 hanggang 62. So, pwedeng lagyan natin ang check. 58 hanggang 62. Okay.
So, 58 hanggang 62, that is 1, 2, lahat ng may check. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, may 6 po tayo dito. Then, 63 hanggang 67. So, 63 hanggang 67. So, pwedeng lagyan natin ng square. 67. Okay. So, lahat ng square. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, may 7 din po tayo dito. Next is 68 hanggang 72. So, 68 hanggang 72. Then, next po is 68 hanggang 72. So, 68 hanggang 72. So, ito, pwedeng triangle ang ilagay natin. So, 72. So, meron tayong tatlo. Sunod is 73 hanggang 77. Okay, 73 hanggang 77. So, ito na lang. So, merong isa. Underline na natin. May 1. Then, 78 hanggang 82. So, may tatlo. 1, 2, 3. So, yung natitira. So, merong tatlo. Then, bibilangin natin yan. This is our n. Tingnan natin kung 8. Kung equal ba yun sa 40. So, we have 3 plus 1, 4. Plus 3, that is 7. Plus 3, that is 14. 14. So, may 4 ka. That is 0. 8 plus 8, 6. Plus 1, that is 7. 7 plus 1, that is 0. So, 0. 1, 2, 3, 4. So, ibig sabihin, 40. So, ibig sabihin, lahat dito ay nabilang mo yan. 40 lahat. Since may total ka dito na 40. Next. Next is LB. LB is lower boundary. Now, paano makuha ang LB? You're just going to add this number at saka ito. Itong higher family group at saka itong baba na family group. That is 78 plus 77. So, lagyan natin dito. 78. Ito po. So, add po yung dalawa. So, 78 plus 77, then divided by 2. So, that is 15. 7 plus 7, 15. So, divided by 2, that becomes, 15 becomes 7. So, 14, 15 divided by 4. So, 7. So, 77.5. Okay? So, may 77.5 ka dito. Or, pinaka-shortcut, alam nyo, may shortcut dito. Paano? Itong dito, babawasan mo lang yan ng 0.5. So, that becomes 77.5. Then, ito, add mo din yan, becomes, ilan yan? 5. 145. Divided by 2 becomes 42.5. So, bawasan mo ito ng 0.5 becomes 72.5. Bawasan mo ng 0.5 becomes 67. Shortcut tayo ha. So, bawasan mo to. Ito, ng 0.5 becomes 62.5. Ito, bawasan becomes 57.5. Bawasan becomes 52.5. Bawasan becomes 47.5. Then, bawasan becomes 43.5. Then, bawasan becomes 37.5. Okay na po. So, yun po ang pinaka-shortcut na paraan para hindi ka na po mag-a-add ng ganito. Since pareho lang naman ang magiging resulta dyan, so dito ka na sa shortcut. Hassle-free pa. Next. Sunod is less than cumulative frequency. So, less than cumulative frequency. So, yan yung symbol niya. Less than cumulative frequency. So, paano makukuha ang less than cumulative frequency?
So, since less than yan, ibig sabihin, dito ka babase sa lowest family group. So, nandito yung pinaka-lowest mula sa pinakamaliit na group. So, that is 38 to 42. Titingin ka ngayon sa kanyang frequency. So, anong frequency dito? So, this is 3. So, lalagyan mo dito 3. Okay po. So, sa less than cumulative frequency, dito ka titingin sa itong family group, lowest family group. Ano ang frequency niya? Ano ang F niya? So, that is 3. Okay, so sulat mo dito 3. Sunod, i-add mo yung kasunod, yung upper na frequency. So, 3 plus 1 becomes 4. Then, add mo ulit yung taas, 8 becomes 12. Add mo yung taas, becomes 20. Add mo yung taas, becomes 26. Add mo yung taas, becomes 33. Add mo yung taas, becomes 36. Add mo ito, becomes 37. Add mo ito, becomes 40. Okay. So, ibig sabihin, tali pa rin dito, 40. Okay po. So, dahil ang formula natin, ano yung formula natin kanina? Ito, QK equal to LB. So, sulat lang po natin yan. Okay. So, QK, or halimbawa, ang hinahanap natin ay quartile 1. So, 1 itong K. 1 is equal to LB plus square bracket, that is N plus 4 minus malikot, minus cumulative frequency before all over frequency ng Q1 o quartile 1. Then, close natin times I. Okay? So, yun po ang formula. Then, bago mo ito makahanap, hanapin mo muna ito. I-solve mo muna yan. So, paano ma-solve yan? Ito, paano ma-solve yan? So, that is, dito tayo sa taas, sulat tayo, N divided by 4, that becomes, ang N natin is 40. So, 40 times, ano ang hinahanap natin? 1. So, dito, mayroon pa yung 1. Then, 1 divided by 4 equal to 1 times 40 becomes 40. Then, divided by 4 is equal to 10. So, ito yung iyong sagot. Okay po. Okay, so saan po mahanap itong 10? So, itong 10, ito yung magiging basihan. Dito tayo titingin sa less than cumulative frequency. So, saan dyan na bebelong o nasasakop yung ating sagot na 10? Diba 10 po yan? So, saan ito? Saan makikita ang 10? Saan na group? So, sa 3, nandyan ba ang 10? Sa 4, nandyan ba ang 10? Sa 12, nandyan ba ang 10? So, nandito. So, ibig sabihin, okay? So, para po magamit natin ang formula na ito, hahanapin po muna natin itong N divided by 1. So, hinanap natin kanina, that is 1. Bakit 1? Kasi nasa quartile 1 tayo. Then, N natin is 40. So, 1 times 40 becomes 40 divided by 4 becomes 10. So, ibig sabihin, itong 10 na ito, hahanapin natin ito dito sa less than cumulative frequency na hanay. So, saan mahanap yung 10 na ito? So, that is, dito ba natin makikita? Dito ba? Sa 4? May 10 ba dito sa 4 o dito sa 12? So, ibig sabihin, dito natin makikita sa 12. Ito. Okay. So, ito na po. So, dito makikita si 10. So, si 10, dito natin siya makikita. Sa 12. Okay.
So, ilalagay lang po natin ang ating mga data dito. So, we have LB natin, then cumulative frequency before, F natin ng quartile 1, tapos I, then ang ating N divided by 4. So, ang N divided by 4 natin, na-solve natin ay 10. Ang I po natin ay 5. Then, ang frequency niya, dito tayo, ang F niya ay 8. So, ito po yun. Kasi nandito po ang 10. So, 8. So, that is 8. Then, ang before, so, nandito tayo before. So, bago, atras tayo. So, that is 4. So, dito ay 4. Then, ang LB po niya, ang lower boundary, so LB lower boundary, that is 47.5. So 47.5. Okay, so proceed na po tayo sa formula. Then that is LB natin is 47.5. So 47.5 plus ang N po natin, that is 10. So, 10 minus less than before, that is 4, minus frequency niya ay 8. So, 8. Close natin. Then, 5. So, that will become 47.5 plus 10 minus 4 becomes 6 divided by 8 times 5. So, 47.5 plus. So, palitin natin. O, pwedeng rekta, pwedeng papalitin muna natin. So, kayo na pong bahala diyan. So, pwedeng 30 divided by 8. Okay po. So, 47 plus 30 divided by 8. Ang kalalabasan po, pag 30 i-divide sa 8 ay 3.75. Okay. So, that is 3.75. So, add na natin. That is 5. 7 plus that is 12. Carry 1. So, becomes 11. So, 51. Okay. So, meron tayong 51.25. This is now our Q1. Okay po. So, ulitin na po natin ha. So, review. Ito po yung mga data natin. So, meron tayong 40 na data. So, una, hanapin natin ang range. So, paano mahanap ang range? Ma-minus natin ang highest score minus lowest score. So, ang highest po natin ay 79 minus ang lowest po ay 38. So, minus natin. Ang result ay 41 ang sagot na range. Then, ang I po natin is 5. So, para mahanap naman natin ang class family size o yung interval, that is range divided by I. So, range natin is 41 divided by I, that is 5. So, becomes 8.2. So, ibig sabihin, ito yung magiging clue natin na kung ilang level ang ating gagawin. So, ulitin ko, pwedeng maging 8 at pwedeng maging 9. Pero never siyang bababa sa 8. So, pwede siyang madagdagan ng 1, pwedeng flat na 8. Okay. So, sa nagawa natin, meron tayong ilang level? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, meron tayong 9. So, tamang-tama yung sinabi natin kanina na pwedeng madagdagan ng isa. Okay? So, paano ito nagawa? Magsisimula ka sa pinaka-lowest na number. So, ang lowest po natin dito is 38. So, 38 ang nandito. Kasunod ng 38, dadagdag ka lamang ng I. Ano ang I natin? That is 5. So, 38 plus 5 becomes 43 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 hanggang sa umabot ka ng 78. Bakit titigil ka na dito? Kasi pasok na sa 78 ang ating highest number na, anong highest natin? 79. So, pasok na siya dito. Okay? So, kaya 38 hanggang anong number ang bababa ng bago dumating ang 43 o bago maging 43, that is 42. So, ibig sabihin 38 hanggang 42, then 43 hanggang 47, 48 hanggang 52, 53 hanggang 57, hanggang sa 78 hanggang 82. Then, sa F naman, anong gagawin natin dito?
bibilangin lamang natin yung number mula 38 hanggang 42. So, ilan sila? So, saan tayo na magbabase? Dito po sa taas. So, hanapin natin dito ang 38 hanggang 42. So, meron lamang tatlo. Okay. So, meron tatlo. So, ito yon. May tatlo tayo ditong nabilang. Then, 43 hanggang 47, meron tayong isa. So, 43 hanggang 47, meron tayong isa. Ito lang po. So, medyo malabo na. Then, 48 hanggang 52, meron tayong 8. So, pagka binilang natin to 8 ito. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8. Then, 58 naman hanggang 58 hanggang 62, merong 6. 63 hanggang 67, merong 7. Hanggang sa 78 hanggang 82 is 3. Kasunod niyan, i-add natin yan lahat. That is the value of n. That is 40. Kasunod, lower boundary, anong gagawin? Sa shortcut po tayo. Babawasan mo lang ito ng 0.5. So, that becomes 77.5. Ito po yun. Then, bawasan ng 0.5 becomes 72.5. Or, i-add mo ito, at saka ito, divided by 2 becomes 77.5. So, pinaka-shortcut, babawasan naman ito. Ito, bawasan ng 0.5 becomes 57.5. Bawasan ng 0.5 becomes 52. Okay na po, ayos na po tayo dito. Then dito sa less than cumulative frequency, anong gagawin natin? Dito tayo titingin sa less than, ibig sabihin sa pinakamababa. Ito yung pinakamaliit na class family. So ano ang F niya? Ang F na ay 3. So isulat natin itong 3 dito. Kasunod, i-add natin yung taas na frequency. That is 3 plus 1 becomes 4. Then i-add yung kasunod, 8. 8 plus 4 becomes 12. 12 plus 8 uli, magiging 20. 20 plus 6 becomes 26. 26 plus 7 becomes 33. Plus 3 becomes 36. Plus 1 becomes 37. Plus 3 becomes 40. Okay? So, ayos na. Then, formula tayo. So, ito po ang formula natin. So, quartile 1 equal to lower boundary plus n times 1 over 4 minus cumulative frequency before all over frequency ng quartile 1. Then close bracket, that is I. So, una, hanapin muna natin ang n. Ito, n over 1. So, bakit n over 4? So, bakit 1 yan? Kasi ang hinahanap natin ay quartile 1. Kaya, 1 po ito. So, ang n natin is 40. So, 40 times 1 becomes 40. Then, divided by 4 becomes 10. So, itong 10 na ito, dito natin yan hahanapin. Sa column na ito, sa hanay na ito. Okay, so 3 kulang 4 kulang 12. So, nandito si 10. Itong si 10 dito makikita sa grupo ni 12. Ibig sabihin, ito yung mga data dito ang ating kakailanganin sa ating formula. So, ang lower boundary natin, that is 47.5. Ang frequency po niya ay 8. Ang frequency before, ibig sabihin before, atras ka. So, ito 4. Then, ang I natin is 5. So, ito po yung mga value. 47.5. Ang before niya, ito yon. Before, that is 4. So, kaya 4 po ito dito. Nilagay lang po natin para maging klaro. Frequency niya, ilang piraso, that is 8. Then, ang I is 5. Ito. Then, formula. So, LB, that is plus n over 4 minus cumulative frequency before, then frequency niya, then I. Then, substitute 47.5. Then, ito ay 10 minus 4 divided by 8 times 5. So, 10 minus 4 becomes 6 divided by 8, then times 5. So, 6 times 5, 30 divided by 8, that is 3.75. Plus 47.5 becomes 51.5. Okay po. So, thank you po. You guys.